Thank you, Lord. Alam po natin tayong lahat ay pinagpala ngayong umaga. Amen po ba? Can we shout amen to that? Yes, napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Kaya lalo natin mauunawaan si Moses, no? Nung siya ay nakipag-bargain sa Lord at sinabi niya, Lord, if your presence doesn't go with us, we will not leave this place. There's no way, Lord, that we will push through. Kung saan mo kami gustong papuntahin, ano man ang gusto mo ipagawa sa amin, hindi kami pupunta. Hindi namin gagawin kung hindi mo kami sasamahan. No? Ngayon naunawaan natin si Moses kung bakit ganyan na lang kanyang pag-iyak. Ganyan na lang kanyang pananabik. Ganun ang kanyang pagnanasa at pagnanais na samahan siya ng presensya ng Diyos. Karanasan nating lahat ngayong umaga lang. Amen po ba? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Indeed, we are serving a way maker God. Amen? A miracle working God. Amen? Our light in the darkness. Sa mga panahon na parang takot, sa mga panahon na parang naguguluhanan, sa mga panahon na parang walang katiyakan sa trabaho, walang katiyakan sa tatakbuhin ng buhay ng karera, kung ito man ay karera, no? Na parang walang tatakbuhin maayos ang buhay pagpapamilya, makikita natin ang ating Diyos. Siya ang ating liwanag na magbibigay sa ating patuloy ng pag-asa. Kaya napakahalaga na laging bumababad sa presensya ng Diyos. Napakahalaga na hinahayaan natin na tayo kausapin ng Panginoon. Napakahalaga ng pananahimik sa presensya ng Diyos. Napakahalaga na tayo sumisigaw at tumatawag at umiiyak at nagpapahayag ng ating pagnanasa sa Diyos. Nakatulad nga na sinabi ko kanina, parang sabi ni Moses, Lord, if your presence will not go with us, we will not leave this place. Dapat ganun ang ating mga attitude towards God's presence. Amen? Towards God's wisdom, na kung hindi tayo sasamahan ng Lord, Lord, wag na lang. Amen? It's your presence or never. Wag na, Panginoon, kung wala ang presensya mo. Amen? Yun po ay larawan ng isang mataas na pagkilala sa kadakilaan, kalwalhatian, kapangyarihan ng ating Diyos. At nawa, lagi tayong makita ng Diyos sa ganung klaseng puso, sa ganung attitude na, Lord, I will not do this without you helping me. I will not do this without you leading me. Kaya mahalagang tinataas natin ang bawat umaga. Gaya ng ginawa natin kanina, sabi ng awit, no? Mahalagang itinataas at pinagkakatiwala sa Diyos para sa kanyang pangunguna. Dahil kung wala siya, wala, sabi ng Biblia. Amen. Minsan papalakpakan natin ng Panginoon sa napakagandang presensyang ipinalanas niya sa atin ngayong umaga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alam kong nagpala na tayo ng Panginoon, hinipon na ng Diyos ang bawat isa at hihipuin pa at kakausapin pa. At nawa, kapag tayo kinausap ng Panginoon, maging malambot tayo upang sumunod at magsabing, yes, Lord. No? Deal me, Lord, kung kinakailangan. If and when needed, speak to me and give me a soft heart. A heart of flesh, ang sabi sa Ezekiel. So that we may be able to keep His will and that we may be able to obey. Amen. Thank you, Lord. Noong araw po, ay nung panahon pa ng mga plaka, ala si kasabayan ko. Yan. May mga mangilan-ngilan dito na naabutan pa ang panahon ng plaka. No? Yan, okay. Isang likhang awit po mula kay Ginoong June Borja in 1979. Ang mga tingin sa akin, parang hindi kayo makarelate. Sinasabi nyo, anong panahon yan? No? In 1979, meron pong isang likhang awit si June Borja na pinasikat, no? That was made popular by the Jukes-Back Queen na si Eva Eugenio. Again, sino na naman siya, sabi ninyong lahat ng karamihan. Pero kilala ni Kuya. Mahalaga nakakaunawaan kami ni Kuya dito. Okay, at kilala ng iba. Sila nanay, si Eva Eugenio, nanay nakilala nyo. No? At ang awitin po ito ay may pamagat na tukso. Ba't alam nyo lahat? No? Ngayon sa TikTok, wala na yatang hindi alam. Nalalaman kasi may mga throwback, no? May mga flashback. Okay, sabi ng linya ng chorus ng awit, sabi niya, kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng winasak na tahanan. Gumaganon po yung may echo po yun, di ba? Jokebox. Alam mo ba jokebox? Kahon nyo, nahuhulugan mo ng benteng, sabi ng Ilocano, nahuhulugan ng 25 cents or minsan lower pa yata. Tapos, choose mo yung button na according dun sa song na gusto mo. Jokebox yun. At itong si Eva Henyo nga, ito yung kanyang pinasikat na awit, sulat by June Borja. Sabi nung awit, yung lyrics no, sa chorus, sabi niya, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. At nag-end yung line ng song niya sa pagsasabi. It's like sa ating kumbaga sa ating panitikan pa, no, sa panitikan, yung tayutay na tinatawag o figures of speech, no. Ito yung pagtawag o apostrophe, di meron yung
yung pagwawangis, yung simile, metaphor, ganyan. So itong pangungusap na binitawan niya, parang isang halimbawa, perfect example of apostrophe o pagtawag. Ang sabi niya, "O tukso! Layuan mo ako." Ang mga kahalintulad niyan, pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Okay? Pagtawag, ang tawag yan o apostrophe. So sabi nung concluding part ng chorus, "O tukso, layuan mo ako." Na parang may sinasabi dun sa awit na ang culprit sa pagkawasak ng pamilya ay yung tukso talaga. But don't you know that if we will dig deep, it's not really the temptation that cause, no? Yung pagkasira ng pamilya o pagkawasak ng tahanan. It's actually the absence of forgiveness. Can you say amen to that? Kahit 6 na beses kang matukso at maghilod sa tukso, kung 7 beses kang patatawarin nung pinagkasalahan mo, buo pa rin ang pamilya. Buo pa rin ang pagkakaibigan, buo pa rin ang relasyon. So it's not really temptation. It's just there. And once in a while, malakas tayo. Yes, salamat sa Panginoon. Pero sadyang may mga pagkakataon minsan, nanghihina tayo. At doon tayo sinasamantala. That's why the Bible is reminding us to keep watch. Because the devil, sabi doon, is like a roaring lion seeking to devour. Someone to devour. Kaya dapat maingat. Dapat we should learn this. We should always be a brother's keeper. No? Dapat nag-iingatan, nagpapalakasan, nagbabantayan dahil hindi laging malakas. Nakakita na ba kayo na lagi ng malakas? No. Meron talaga pagkakataon ng ating buhay, nakakaramdam tayo ng panghihina maging sa ating pananampalataya. And there's nothing wrong with that. Because the more na nararamdaman natin yon, the more we are becoming dependent to God. Ang mahalag lang, habang nararamdaman mo yon, huwag kang matukso. Huwag kang matalo. At kung matalo, walang problema. Tatayo lang tayo uli. Amen? Babangon lang tayo uli. It's not about the falling. No? It's about the rising up once again. At magpatuloy at mag-press on sa iyong takbuhin sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Again, it's not the temptation. But it's the forgiveness. The absence of forgiveness that breaks a family. That breaks a home. Eh, sabi pa nga ng isang kanta ni Martin Luther, ni Luther Vandross, "A chair." Ito naman si Kuya Joseph, kumakanta na naman, "It's still a chair." Diba sabi? Chair pa rin yan. And a room is still a room. But sabi niya, but a house is not a home when there's no one there to hold you tight, to forgive you, to accept you, to understand you. House is not a home without those things na binanggit ko. So there should be forgiveness for a house to be a home. Ang ating bang bahay, the physical building structure that we are living in, home ba siya? Meron bang acceptance? Meron bang pagtanggap? Meron bang unawaan? You have to have Jesus in that house, in this house, for you to be able to really forgive. And by doing so, hindi nawawasak ang relasyon. Remember that it took the very life of God for God to forgive. Kaya napakahalaga ho ng pagpapatawad. Forgiveness is a very serious thing na dapat dinidil natin sa ating mga sarili. So as we dig into this topic, nawa kausapin tayong lahat ng Diyos. Kung nakalimutan mo na, nawa ipaalala sa iyo Diyos na baka meron pa tayong hindi napatawad. Baka parang meron pa mga deep-seated resentment dyan or grudges sa teacher mo pa nung elementary o kahit nung kinder ka pa na pinahiya ka, ninhumiliate ka nang hanggang ngayon pag naaalala mo siya, matay mo, ganun, gigil ka. Bakit? Wala kang forgiveness pag ganun. Madaling malaman mo kung nakapag-forgive ka na. Pag tumataas ang presyon mo, pag nakikita mo yung ulo ni brother, hindi mo ka pa nagpapatawad nun. At delikado yun. Delikado yun. Kasi ang hindi pagpapatawad is like an acid that destroy its container. Ganun ang galit, ganun ang hindi pagpapatawad. Sisirain ka. So let's dig deep to this message. Again, hindi temptation. It's the absence of forgiveness. We all know lagi tayo nagkakamali. Kahit no matter how hard we try. Pero sabi ko nga, minsan, nung ako nagsisimula sa pananampalataya, parang, masyado akong harsh sa sarili ko. Sabi ko, Lord, humihingi ako ng tawad, humihingi ako sa Panginoon, humihingi ako sa Kanyang presensya, ang saya-saya ko, tapos makakagawa ka, guilty ka na naman. Kasi hindi natin nababalansin yung idea, di ba sabi doon, for if anyone is in Christ, he is a new creation. Kala talaga natin, physically, new creation ka. Actually, it's not. It's not. Yung sinasabi doon, new creation is a spiritual standing. It's a spiritual status before the Lord. At yun ang basis kaya tayo ligtas. Hindi tayo mayabang na tayo assured of our salvation kasi we know our status. Ano yun? We are sanctified. We are justified. We are washed. Di ba yan sabi ng Psalms? And we are a new creation. On that ground, on that basis, yun ang basis ng salvation.
pinatawad ka, pinabanal ka, nilinis ka, bago kang nilalang sa paningin ng Diyos. But on the actual, sa practice natin araw-araw, hindi naman talaga perfect. We are still on process. And ang perfection, maa-attain lang natin on the other side of eternity, not in this side of eternity. That's why the Jesus himself told us that in this life you have tribulation. Meron talaga dito. At hindi ka laging malakas. Pero sabi nga natin, yung minsan yung hindi mo kalakasan, okay din yun. Kasi sabi nga ni Paul, di ba? Kung saan ako mahina, doon ako lumalakas. Bakit? Dahil doon yung nakikita ang habag ng Diyos. Hindi yun dapat ikaidak, ikalungkot. Yes, malulungkot ka for a time. Dahil nakakagawa ka ng bagay na ayaw mo. Sabi nga ni Pablo, ano ba naman kalagayan ko? Lahat ng bagay na magandang gusto ko, yun ang ginagawa ko. At yung bagay na ayaw kong gawin dahil kung ayaw ng Diyos, sa ko namang hindi magawa. Kahabag-habag ako. Then what the Lord told him, Paul, my grace is sufficient for thee. Dahil kung saan ka mahina, doon ako malakas. Doon ipinakikita ng Diyos ang kanyang kalakasan. Kaya it's just okay. Kaya gusto ko rin at times yung sinasabi niya, it's okay not to be okay. Diba may ganyan ngayon? It's okay not to be okay. Kasi doon mo mararamdaman, may mga kaibigan ka. Doon mo mararamdaman, may nagmamahal sa'yo. Doon mo mararamdaman na kailangan mo ang Diyos. At doon mo mararamdaman, anuman ang kalagayan mo, laging nandyan ng Diyos at di ka iiwan gaya ng inaawit natin kanina. So, going up sa aking pananampalataya, dumating ako sa ganong stage at salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko na yon. No? Dumating ako sa time na parang sinisisi ko lagi sa sarili ko, ba't ganun? Parang ang layo doon sa Corinthians, sabi ng Corinthians 5:17, I am a new creation. Pero bakit di ako makalaya-laya? Bakit meron pa rin akong bagay na ginagawa na dapat di ko ginagawa? No? Hindi na paghihiwala, hindi nagiging malinaw yung turo. No? Kasi minsan, sabi nga natin, ang relihiyon kasi gusto lagi kang maging guilty. Kasi pag guilty ka, madali kang hinga ng offering. Yan ang ginagawa ng relihiyon ng araw, no? Papagiltihin ka. Pero si Lord hindi ganun eh. Hindi tayo kinokondemn, di ba? No? So mga kapatid, pag-usapan po natin ngayong araw, sa umagang ito, at sabi ko nga, kausapin nawa tayong lahat ng Panginoon at i-deal tayo, no? Kung meron pa tayong mga bagay na hindi natin talaga totally naihingi ng tawad o hindi pa atin napatawad. Okay? So this morning ay pag-uusapan natin yan. Dahil sabi ko nga, ang pagpapatawad ay napakahalaga. Because even in Jesus' words of beatitude, naalala nyo in Matthew chapter 5, yung mapalad kayo kapag kayo pinag-uusig. Sapagkat, di ba may ganyan yan? Pagka sa lumang, ngayon, hindi na kasi nang gumaganap ng ano eh. Ala na yata yung YouTube, ano na yun, yung Jesus of Nazareth, no, Tagalog version. Mapalad kayo, sinasabi ko, totoo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sino mo? Mga ganyan, di ba? Napapanood ko nung araw. Okay? So, dun sa Beatitudes ni Lord, hindi man siya totally sinabi, pero forgiveness is depicted there, yung pagpapatawad sa Beatitude. No, kaya mababasa natin, di ba, sa Matthew chapter 5 kasi yan, from verses 3 down to 12. 10 verses. At maraming naniniwala po that this beatitude is actually the cornerstone of Jesus' teachings. Because beatitude, o yung mapalad, outlines the character and the values of all of us who belong to the kingdom of God. Kaya basahin mo lang yung beatitude, yung 10 verses na yon, meron ka ng guiding light. Actually, para siyang blueprint, no, for a life that reflects God's heart. I-meditate mo yung 10 verses ng Beatitude. Yung mapalad kayo, mapalad. At makikita mo, yun na yung totality ng Christianity. Ganun dapat natin kinakandak ang ating sarili. Ganun tayo nagre-react. Given this situation and that situation, ganun dapat ang ating magiging reaction. That's Beatitude. And many scholars believe that Beatitude is actually the summary of Jesus' message. Lahat ng tinuro ng Panginoon, pasok doon sa Beatitude. Parang sinum up niya doon sa Beatitude. And Beatitude is also a call to radical discipleship. And of course, a path to true happiness and fulfillment. Just memorize, put into heart, put into practice that 10 verses of Beatitude. And you will find yourself living a happy life and fulfilled life. Iba kasi ang fulfillment, iba kasi ang pagiging blessed sa mundo. Tandaan natin, ang blessedness ng mundo ay iba sa sinasabi ng Biblia. Nire-reverse kasi yan ng mundo. Binabaligtad yan. That for you to be blessed, ibabad mo sarili mo sa social media, magkakaroon ka ng ibang konsepto ng pagiging pinagpala. No? That if you are, sabihin natin, you are economically positioned somehow in the middle or a little bit in the middle, makikita mo, aawa ka sa sarili mo na parang makikita mo kulang ka. Dadayain ka. No? Kasi iba ang kanilang panuntunan, iba ang kanilang definition ng pinagpala. You go back to the basic. You go to the principles of the Bible. You go to the Beatitude. And you will know that you are really blessed. Amen. At mahalagang lagi mong alam na ikaw pinagpala. No? Na ikaw pinagpala dahil when you operate on that idea, no, magiging pagpapala ka, magiging maunawain ka,
at magiging madali sa iyo ang magpatawad. Napakahalagang usapin po ang pagpapatawad. Although, forgiveness actually was not explicitly mentioned in Beatitude. No? Pero pag binasa natin yung sinasabi ho ng Matthew 5, hindi ko na muna ipapakita. Sa Matthew 5:19, ang sabi doon, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." Alam niyo yan? Mapalit ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Tapos sabi ng verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God." Mapalad ang mga nagpo-promote ng kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. So you could see na hindi talaga sinasabi directly. Yan, hindi talaga sinasabi directly yung forgiveness doon, but it is closely tied to the themes of mercy and forgiveness. Kahit kung walang forgiveness, it's impossible for you to promote peace. Amen po? Because forgiveness is a key part of showing mercy and making peace. Agree? Amen? No? And therefore reflect God's character. How can you be at peace with one who wronged you? No? If you have not forgiven that person. Pwede ka bang maging payapa kasama siya? Eh di minsan hindi ka nga mapakali. Minsan nga, we could hear things like, "Nasira nga araw ko, kadami nang makikita, siya pa nakita ko." May unforgiving doon. No? Ang bihira, biro mo, it's just nasa looban ko talaga. Buti na pigil ko. Mga ganong expression, di ba? So, ibig sabihin, unsettled. Meron ka pang, hindi mo pa napatawad. No? So how could you be at peace? Kaya talagang sa Beatitude, pasok yung forgiveness. So, basahin na po natin yung ating text for today. We will be reading 2 verses for our text this morning. And it will be from the book of Matthew, chapter 18, verses 21 to 22. "Then Peter came to Jesus and asked, 'Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Alam niyo ba na, doon sa tanong niya na, hanggang 7 beses ba? Medyo may ano na yan. Alam mo na si Pedro, kilala naman natin kung kayo pamilya kay Pedro, medyo lagi siyang, ano ba? Sorry sa word, pero kung tamang sabihin, parang medyo lagi siyang pasikat eh. May ganun siyang lagi niya gusto siya ang unang tatry. "Lord, gusto ko rin subukan, Lord. Lalakad ako sa tubig." Di ba? Ang dami nila doon sa bangka, pero siya nag-volunteer. "Lord, gusto ko pong lumakad sa tubig. Lord, hindi ako papayag na damputin kanila." Nung nagtanong si Lord, sabi ng mga, ako si Juan Bautista, sabi ng iba, ako si ganito, at si propeta ganyan. Pero sa inyo, sino ba ako sa inyo? Si Peter na naman tumaas. Lord. I'm raising my hand, Lord. Nung tinawag siya, okay, recognize. Sabi niya, "You are the Messiah." Laging gano'n, di ba? Laging siya parang una, laging parang pabida. So this time, parang gusto na magpabida ni Peter. Kaya sabi niya, "Lord, pagka meron nagkasala sa akin, ilang beses ko ba siya dapat patawarin? 7 beses ba?" Alam niyo ba na gusto niya na magpa-impress dun sa salitang 7? Kasi sa kanilang tradisyon, in Jewish tradition, merong mga corresponding meaning kasi bawat numbers eh, no? So yung 7 sa kanila represents or symbolizes perfection. So parang hindi naman talaga literal na 7 beses, pero sinasabi niya, hindi ko patatawarin ko ng higit kasi karaniwan 3, ganyan. So hinilagpasan ni Pedro, pero na-surprise siya sa sagot ni Jesus kasi ang sabi sa kanya ni Jesus, up to 7 times. No? Up to 7 times ba? Sabi niya. Tapos sabi ni Jesus, Jesus answered, "I tell you, not 7 times, but 77 times." That's from New International Version. But if we are to read it from the King James Version, ang makikita natin doon, sabi niya, it's 70 times 7. No? Ito 77 times, pero pag King James ang binasa mo, 70 times 7. So it's like 490 times. Okay? Pero wag ko kayong maguluhanan. Ba't gano'n? Magkaiba kuya, may mali yata. No, dahil ang sabi ho ng mga Bible scholars, both interpretation or translation were accepted. Kasi sa Greek text daw, it could be translated both either ways. No? Pwedeng 77, double 7, or 70 times 7. Parehong accepted yon. Okay po? So, ang sabi ni Lord sa kanya, no, it should be, dito sa NIV, 77 times. Sa King James, kuya, 70 times 7. Again, maraming scholars po ang naniniwala at nag-agree that Jesus was not actually giving a specific number. No, na parang magtatali ka, na parang tatali mo. Naku, last ka na ha, nakakarami ka na. Hindi ganon, no? But actually to emphasize the importance of limitless forgiveness. Everybody say it with me, limitless forgiveness. Yan. Wala dapat, kumbaga sa inumin, bottomless siya. Kumbaga sa tea, pag pumunta ka sa mga kumakain tayo ng, ano ba yung tawag natin doon? Ng eat all you can, no? May kasamang bottomless minsan. So 70 times 7, 490 is not a literal number to reach. Nasabi ko nga,
Kinibilang mo, tinitik mo, pag lumagpas na, dapat ka nang kalusin, sasabihin mo. Walang ganun ho, no? Kaya it explains also, no, the teaching that immediately precedes yung verse 22. Kasi pag binasa mo, verse 23, down, makikita nyo din yung teaching ni Jesus tungkol dun sa the parable of the unforgiving servant. So, sinunod niya na ron. So, talagang kino-confirm na ang sinasabi lang doon, when the Lord Jesus told Peter that it should be 70 times 7 or 77 times, ang sinasabi niya, hindi ka dapat mapapagod magpatawad. Walang katapusan ang pagpapatawad. Kaya going back doon sa kanta kanina, nawasak yung tahanan kasi hindi nagpatawad. Hindi dahil doon sa tukso. Bakit sigurado ka na isang araw hindi ikaw naman yung malalagay sa posisyon niya? Sigurado ka na hindi ka malalagay? Sigurado ka na that you will not be able to commit the same mistake that the person that has committed na ayaw mong patawarin? Walang assurance yun. Kasi minsan the more na iniisip natin na hindi mangyayari yun, mas pwedeng mangyari. Kasi that's actually kayabangan. Ayaw ng Lord na nagmamataas tayo. Gusto ng Lord yung parang ina-admit mo na pwede, pero sa habag ng Diyos pwedeng hindi. At kung sakaling mang mangyari, nandiyan ang kamay ng Diyos. Nandiyan ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi ako pwedeng baguhin nun. Hindi ako pwedeng dalhin nun sa apoy ng impyerno. Kasi binayaran na ako ni Kristo. Kaya tandaan natin yung status natin, change forever yun. Yun yung explanation ng 2 Corinthians 5:17. You are a new creation. That's a spiritual standing before God. Amen? At yung ginagawa nga natin, we're daily working out our salvation to achieve that. No? Pero sabi nga natin, yung perfection, doon na sa other side, pagkasama na natin si Lord. We cannot be perfected here. Ang mahalaga, progressive dapat. Kaya nga sa mga previous lesson natin dito, nung nai-invite nyo ako, di ba, pinag-uusapan, we should be sinning less and less. We cannot be sinless. We cannot be sinless. Sinning less and less, yun ang achievable. Paliit dapat ng paliit. Dapat paganda ka ng paganda sa paningin ng Diyos. Amen? Anyway, hindi naman yun ang basis ng salvation mo. Ang basis ay yung pagtanggap mo kay Kristo. Because you are washed, you are justified, you are sanctified. Let's move on. So, if I were to title the message, tatawagin natin siyang 70 times 7. The why and the how of forgiveness. Alam kong pinagpalaan tayo ng Diyos, hindi na tayo mananalangin, kanina pa tayo binasbasan ng Panginoon at babasbasan pa tayo. So let's dig in na po. Why forgive? So the why and how of forgiveness. Unang-unang tanong is why forgive? Bakit ba ako kailangan magpatawad, kuya? Number one, because it is commanded. Say it with me, it is commanded. Ipinag-utos eh. Inutos ng Panginoon. Colossians 3:13 says, thank you, kuya. Colossians 3:13, ang sabi po dyan, bear with each other and forgive one another. Okay. Bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance, no, may offense na ginawa, no, may nagalit ka dun sa tao, against someone, sabi niya, forgive as the Lord forgave you. Okay? So it's a command. Utos sa atin na magpatawad. Kung doon pa lang, pwede na tayong, wala na tayong pwedeng itanggi doon. Kasi inutos na nga eh. Kuya, hindi mo na uunawaan. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang ginawa niya sa akin. Kuya, kung alam mo lang kung gaano kasama yung taong yan, sure ka masama? Was there not a point in your time na naging masama ka rin? Sigurado ka ba talaga 100% hindi ka naging masama? Baka sa kanya hindi, pero sa ibang tao naging masama ka rin. Or without you knowing it, ang sama mo rin. In fact, sabi ng Romans 6:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat umaasa lang sa biyaya ng Diyos. With this kind of mentality and concept, no? Pag ganun ang framework natin, mental framework natin, na lahat tayo ay humaasa lang sa habag ng Diyos, hindi ka magpo-fall dun sa sin ng kayabangan o ng pagiging self-righteous. Ang mahirap dun sa walang ganung mentalidad, pwede ka minsan tumingin sa iba, the holier than thou ay attitude, alam niyo yun, na parang mas banal ako sa kanya. Yun ang mahirap, yung maging self-righteous. Yun ang ayaw na ng Diyos. Diba? Alam niyo na yun, yung nanalangin na publikano. So again, ang liwanag ng Colossians 3:13, it is commanded. Ine-emphasize ng verse na yan, yung atin pong kahalagahan ng pagpapatawad, kung paanong tayo ay pinatawad ng Diyos. Using God's forgiveness to us as the ultimate example. Wala ka nang mairarason pa doon. Wala nang maire-reason out pa doon. Dapat you ought to forgive. Pero ang tanong, nagpo-forgive ba talaga? Kayo lang makakasagot nun. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero sa akin pong ilang taon na rin sa buhay pananampalataya, I've seen many na talagang masasabi ko, not to judge them, I'm not judging them, but alam kong hindi talaga nagkapatawaran kasi naghiwalayan eh. No? Yung mga ganun talaga. At hanggang ngayon, yun ang lagi kong nagiging tanong pa rin. Sabi ko, paano ba?
Paano ba nakakapanatili ang isang Kristiyano sa kanyang pagsamba, sa kanyang pananalangin sa Diyos? And yet, nami-maintain niya rin na hindi niya kausapin o galit siya, which tantamount to unforgiveness o unforgiving. Paano yun? Yun hanggang ngayon hindi ko ma-process. Maging sa mga pastor namin tinatanong, Pastor, paano ba yun na-handle? Kasi may mga cases namin na ganun. Sa church namin na, lumipat ng ibang church kasi talagang nagkaaway. And ilang taon ako sa Qatar? 14 years. Pero 2 years ako ng Lord of Lords, nagpaalam ako, pumunta ako ng day. Pagdating ko ng day, so ilang taon na ako sa day, parang 12 or 11 years. Dumating ako doon, may war na yung kapatid na ginagawa, for purposes of example lang ho. Na alam niyo ba, hanggang hindi talaga sila nagpapatawaran. To the point na pag nagkikita sila, nag-iiwasan ng kanilang mga mata. And yet, they are both active in the ministry. Yun yung hindi ko talaga ma-process. Dahil it is a command for us to forgive. At kung talaga nagpatawaran na, bakit hindi nagkikita? Bakit hindi nag-uusap? Kung bakit naman binibiro sila ng tadhana, ang daming mga children's party na aatin nila o mga debut na magkikita talaga sila. At dahil alam ko ang kwento nila, tumitingin ako sa kanila. Para lang studies ba? Case studies. Hindi para maging chismoso si Kuya Joseph. Kung hindi gusto kong maramdaman. Nagpatawaran na ba talaga? Pero hindi ko talaga makumbinsi sarili ko. Hindi talaga nagpatawaran. Hindi talaga nag-uusap. Hindi ko alam kung gano'n ba kabigat yung nung inaalam ko naman sa mga leaders ng church namin, hindi naman din ganun talaga kabigat. Pero bakit ang hirap-hirap magpatawad? And yet, hindi ko nga alam. Tulungan niyo akong sumagot. Baka naman doon sa other side ng eternity sasagutin ng Lord, pero talagang hindi ko ang alam ko, ang maliwanag sa akin, sinasabi ng Lord sa atin, it is commanded. We are commanded to forgive. Amen? Alam niyo pag tayo nagpapatawad, hindi tayo talo. Hindi tayo pinapatalo ng Diyos. Ephesians 4:32. Sabi diyan, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as, parang ganun sa Colossians, ayan, just as Christ forgave you. Sabi ng version na yan, NIV, be kind and compassionate to one another. Sabi ng ibang version, tender-hearted, no? To one another, but just the same. So again, hina-highlight nito yung pagiging compassionate natin. Hindi ka pwedeng compassionate at the same time may unforgiving heart ka. Hindi yun pwedeng magsama. Parang langis sa tubig yun. Either kamuhian mo yung tao dahil galit ka or maging compassionate ka sa kanya. Amen? Again, we ought to forgive. Why? Because it is commanded. Amen? Luke 17:3-4. Sabi diyan, so watch yourselves. If another believer sins, rebuke that person, then if there is a repentance, forgive. So, mahalaga sabi niya, kung merong nagkatalo, merong nagkamali, ituwid, call the attention. At pag humingi siya ng tawad, nagsorry siya, si EB, ang sabi doon, nagsorry, patawarin siya. So, ang linaw, di ba? It is commanded that we should forgive. Sabi niya doon, even if he sins against you 7 times in a day. Again, the number is there, the 7. Ibig sabihin lang niya, pwedeng in a day, talagang hindi mo na mabilang yung ginawa. In just 1 day. Kasi 7 eh. Sobra. Ang dami talaga niyang offense sa'yo. Pero sabi niya, and then comes back to you and say, I repent. Sabi naman version, I forgive me. So, ang sabi doon, pag tinuloy natin ang pagbasa sa verse 4, forgive the person. Amen? So, ibig sabihin, hindi talaga dapat natatapos. Hindi dapat ipinagkakait ang hindi pagpapatawad. Amen? So, dapat talaga nagpapatawad. So, sabi doon, even if it's 7 times, sabi niya, in a day, and each time, sabi naman version, turns again and asks forgiveness, you must forgive. So, dito nakita natin, Jesus is setting a high bar, no? Showing that forgiveness should be limitless. Hindi talaga pwedeng matapos, no? Ang pagpapatawad. Kaya, dapat tayo mag-forgive because it was or it is commanded. Another why of forgiveness is for prayers to be heard. Tingnan natin sinasabi po ano sabi ni Psalmist David in Psalms 66 verse 18. Sabi niya, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Sabi ng CEB, the Lord will not answer my prayer. Or baligtad ito yata yung CEB. Basta ganun ho. Sabi ng ibang version, hindi parikinggan ng Panginoon ang panalangin ko kung mag-iingat ako, mag-aalaga ako ng kasalanan sa puso ko. And that's one thing. Yung hindi pagpapatawad, that's a sin that will hinder your prayers to be heard. Again, in Matthew chapter 6, verses 14 and 15, ang sabi doon, kaya, Matthew, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Yan. Basahin natin. For if you forgive
men, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung paano, nasa loob ka ng simbahan, you're listening to the message of God, you're worshiping, you're raising your hand, you're dancing before the Lord, tapos meron kang, okay lang yung hindi mo maalala. Pero kung deliberately talagang galit ka at di mo siya mapatawad, naku, iiyak mo yun sa Lord. Something has to be done in your heart. Kailangan mo ng spiritual surgical operation. No? Magpa-opera ka sa Diyos. Kagaya na naging iyak ni Ezekiel, Lord. O kaya katulad na naging pag-iyak ni Psalmist David, Lord, create in me a clean heart. Created me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Psalms 51. Amen? Mark 11. Mark 11:25. No? For prayers to be heard. And when you stand praying, ito, prayer talaga ang ang context. If you hold anything against anyone, forgive them. Pag ikaw din nakatayo at nananalangin sa Panginoon, at bigla mong naalala, meron kang, ihinto mo muna daw yung panalangin mo. Ang sinasabi doon is, patawarin mo muna siya sa puso mo at sa isip mo, ihingi mo muna ng tawad sa Diyos at patawarin mo yung tao. And if it's possible, if it's doable, ngayon doable na, dali na mag-message eh. Inong araw, wala namang gantong technology. Talaga mag-e-effort ka to see the person face to face, to give your forgiveness. Pero ngayon, pwede. Kung talagang hindi possible, kung distant kayo, geographically, magkaiba kayo ng lugar, at least, you could send a message. Or you could send even a voice message. Diba? Just to forgive the person. Because that's what the Bible is telling us. Kung tayo din nanalangin at naisip natin, meron kang hindi napatawad. Ang sabi doon, para patawarin ka ng Diyos. In other words, para pakinggan ng Diyos ang panalangin mo. You can say it that way, patawarin mo yung tao. Third reason as to why forgiveness, no? Why we need to forgive. Third reason is that everyone needs forgiveness. Say it with me. Everyone needs forgiveness. Everyone needs forgiveness. Ayan. Alam na alam natin ang Romans 3:23, all have sinned and fall short. So wala daw hindi nagkamali, walang hindi nagkasala. Therefore, lahat tayo nangangailangan na at one point ng ating buhay, o sa ngayon ay okay, bukas for sure, pero meron. O hindi man bukas, sa susunod na araw, ikaw naman ang mangangailangan. Kaya nga sabi ng isang quotation, di ba? Do not burn the bridge over which you too must pass. Subukan mo hindi magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kasi you burn the bridge. The bridge of forgiveness. Don't burn the bridge na isang araw, ikaw pala yung hihingi rin ng tawad. Ikaw pala yung kailangan tumulay, gumamit ng tulay na yon, pero kinat mo na. Amen? Kaya nga inuutusan tayo ng Diyos na magpatawad. Kasi para sa ating ikabubuti, para sa ikapapayapa ng buhay, para sa ikatatahimik natin, at para sa ikalulugod ng Diyos. Kala ko ba gusto mong malugod ng Diyos? Di ba kumakanta ka, nagtataas ka ng kamay? Just to please you. Tumutulo talaga yung luha mo, Brad. Gumaganon ka. Is my desire to offer an aroma of praise you inspire. And though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Kung ang desire mo, ilugurin ng Panginoon, magpatawad ka. Napakahirap malugod ng Diyos sa pusong hindi nagpapatawad. Amen? All have sinned. So this verse again, clearly, explicitly is telling us that every one of us has sinned. Lahat tayo kailangan natin ng forgiveness. How can we not forgive? 1 John 1:8 and 9. Yung 1:9, alam na natin lagi yon. If you confess your sin, di ba? Pero let's focus sa 8. Anong sabi ng 8? If we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Basta ako, ano lang ako. Mas maganda na yung inaamin natin. Kasi minsan sabi nga natin, meron minsan na kahit mga kasalanan, deliberately hindi mo alam na nagawa mo eh. Kaya it's just okay to really ask God for forgiveness. Kaya alam niyo yung paghingi ng tawad, napakaganda ho na nun. Kahit sa pananalangin natin bawat araw. No? Na para sigurado, ihingi mo na ng tawad sa Diyos. Pati yung bagay na hindi mo alam na nagawa mo pala ay mali. Para safe. Kasi wala namang mawawala sa'yo. If you will always confess to God. Anyway, that is the invitation to all of us. Confess your sin. And the Lord is faithful and just to forgive you. But again, sa ating topic, bakit kailangan magpatawad? Kasi we are commanded. Sabi niya, at dahil nga tayo po ay lahat makasalanan. Everybody needs to be forgiven.
ngayon okay, pero bukas. O baka mamaya lang, kailangan mo na ulit humingi ng sorry. Kaya talagang dapat magpapatawad dahil sooner or later, ikaw naman ang kailangang humingi ng tawad. And another verse from the Bible, this time from the Old Testament, Ecclesiastes 7:20, kuya. Anong sabi doon? Indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right, and never sins. Wala daw eh. It just support the Romans declaration, no? Romans 3:10 even. Sabi doon, not even one. No one is righteous, not even one. Kaya nga yung righteousness, ng pagiging righteous natin, we were made righteous through Christ. Yun yung basis ng salvation eh. Hindi yung actual na kabanalan natin. Kasi hindi natin na-perfect talaga yung kabanalan ng Diyos. Di ba ngayon, puspos ka, in love ka sa Lord. Maya-maya lang, dumating ka, yung anak mo pala, sabi mo magsaing, hindi nagsaing, uminit na kagad ang ulo mo. Ang saya-saya mong galing sa church, tapos kinumusta, anak, kumusta, nabayaran mo na tuition, nagastos pala na may pang-tuition na pinadala mo, kuya. Sino mo tutuwa doon? So talaga minsan, human as you are, pag hindi ka nag-ingat, hindi ka naging mapagbantay, magagalit ka. Manggigigil ka. Kaya nga, parang hindi ka bitawan mo na yung cellphone mo, huwag ka muna dadayan, dahil for sure, pag dumayal ka, naku, may masasabi kang hindi dapat masabi. Ang sinasabi ko lang, ang hirap-hirap. Talagang prone na prone talaga. Magagawa ka at magkakamali ka. Kaya everybody needs to be forgiven. Kaya magpatawad tayo para tayo talagang genuinely patawarin ng langit, patawarin ng ating kapwa. Magpatawad tayo mga kapatid. Sana habang pinag-uusapan the why of forgiveness, why of giving forgiveness, sana kinakausap tayo ng Diyos at this very moment at ipaalala sa atin, meron ba akong hindi napatawad? Tingnan mo kaya ang katabi mo, ang asawa mo, meron ba akong issue sa'yo na hindi ko na-address? Ganon. Kung kailang i-recall, alam niyo ba na pwedeng hadlangan niya ng ating mga biyaya sa langit? No? Pwedeng hadlangan niya yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon. No? Kasi humaharang yan. It hinders, it blocks the blessing of God. Again, ulitin ko, we should not burn the bridge over which we too must pass. Sooner or later, kakailangan natin. And last point po, pinasimple natin pang-apat, nabanggit ko kanina, yung kapayapaan na pakalaga. To guard your peace. Forgive to guard your peace. Okay? Colossians 3:15 again, let the peace of Christ rule in your heart. Sabi doon, since as a member of one body, you were called at peace. Tinawag daw tayo para magkaroon payapang buhay. We are called to peace, we are called at peace, and be thankful at maging mapagpasalamat. So dito, ini-encourage ni Pablo yung mga kapatiran sa Colosas, no, at sinasabihan niya, let the peace of Christ reign in your heart. Pero, hindi yun pwede mangyari kapag mayroong unforgiving spirit. No? And forgiveness is a massive component of maintaining that peace. Pwedeng nandun yan, pero hindi mo maramdaman, parang wala. Parang yung joy ng salvation, parang wala. Kaya umiiyak si Psalmist David, sabi niya, Lord, restore unto me. Hindi naman yung salvation, kasi hindi naman binawi ni Lord yung salvation niya eh. Ang nawala, yung joy ng salvation. In the same way, pag hindi tayo nagpapatawad, the peace that surpasses all understanding, naka-cloud siya nung unforgiving spirit. Kaya parang wala kang kapayapaan. No? Kaya parang nawawala yung kapayapaan mo. Hindi ka pwedeng maging mapayapa. Sabi ko, pag nakita mo lang yung tao na hindi mo napatawad, nag-iiba ang timplada ng dugo mo. Tumataas ang presyon mo. Naaalala mo ang lahat. Yan ang dapat iniiwasan kasi rin eh. Yung pagre-replay ng mga bagay-bagay. Ewan ko, bakit ang hilig mag-replay? Ang magaling sa mga replay, minsan hindi siguro naman, ewan ko kung if it's right to say, no? Na yung misis magaling mag-replay, no? Nire-replay nyo, you tend to replay many things in the past. Oo, sabi nga ng song, di ba? I must forgive you, and you must forgive me too. Pwede kanta na yan? It's the only thing that's left that we haven't tried to do. Ay, kanta. Hindi ka lang tono. Alam ko yung lyrics, di ba? Ganun, sabi niya, para talagang maging maayos ulit tayo, abay, kalimutan mo. Don't keep on replaying. No, ba't ba binabalik-balik mo? Siguro hindi mo talaga ako napatawad. Kasi pag dalawang napakatawad, binabaon yun sa limot. But, alam nyo, yung forgive and forget, impossible yun. No? Binigyan tayo ng Lord ng karunungan eh. At hinayaan ng Lord na talagang hindi rin mawala yun, nandun yun minsan kung kinakailangan, para hindi ka na maloko uli. Para hindi rin tayo ma-abuse. But it doesn't mean you have to replay it time and time again. Kasi pag nire-replay mo yung mga wrong deeds, nahuhuka yung sugat, tapos nananariwa na magalit mo, naiinis ka na naman, sabi ko sa'yo, ganun ka na naman, naiiba na naman. So, hindi ganun, no? Nandun yun para maging lesson sa'yo, no? Na hindi ka pwedeng lokohin uli, kung ano yun. At
At the same time, pero hindi mo siya dapat inire-replay at nire-review. Okay? Kasi po, kailangan talaga, if really want to guard your peace, dapat po talaga ay magpatawad. At yun ay hindi natin kailangan binabalik-balikan o nire-recall yung mga bagay na yun. Kaya sabi ni Paul, ini-encourage yung mga taga-Kolosa, sabi niya, let the peace of Christ rule in your heart. No? Because you are called to peace. We are called to peace. Amen? Sa Romans po, very interesting itong verses to. Romans chapter 12, verse 18. Ang sabi naman dyan, if it's possible, sabi niya, it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ayan, ang linaw niyan. Again, paano mo yun i-execute ito? Paano natin ipuput into practice ito? Kung if you have something with the brother or with the sister, if you have something with your husband or with your wife, if you have something with your kids, no? Hindi pwedeng araw-araw inis ka dun sa anak mo. Delikado yun sa bata. Ramdam ng bata yon, even without you telling it. Mararamdaman niya yun. At malaki ang magiging factor nun. Magpa-factor in yun pag siya naman ang naging asawang babae o naging asawang lalaki. At pag siya na ang naging nanay at naging tatay. Lahat yun magre-reflect kung paano mo siya hindi pinatawad. Kaya dapat nararamdaman ng bata, she's forgiven, no matter what. Amen? So, dapat hindi iniisip-isip, no? Kasi pag iniisip-isip mo, di ba, marerefresh yun, tapos ayaw mo makita yung tao. So, paano tayo? Mabuti na mabuti kung di mo asawa, halimbawa. Kung asawa mo, pwede bang hindi makita? Na matutulog ka sa sopa, sa salas ka, ganun. Ganun, maghihiwalay kayo. Hanggang kailan? So, hindi healthy. Kaya nga ang sabi ng Bible, di ba, huwag hayaang lubugan ng araw. The soonest, the earliest, the better na magpatawad. But the thing is, magpatawad to guard your peace. Naranasan niyo na ba meron kayong unsettled issue tapos di kayo nagkikibuan? Di bang hirap? Ang daming mga nag-birth out, parang ipinapanganak na problema galing doon sa hindi niyo pag-uusap. So bakit niyo pa hayaang lumaki? Kung pwede namang isettle. By having a humble heart before the Lord. By having a heart of flesh that listens to God, that cries out to God. Just like David. Si David perfect ba? Hindi naman, di ba? Pero bakit siya tinawag that man after God's own heart? Kasi malambot ang puso niya. Madali siyang humingi ng tawad sa Lord. Madali niyang aminin yung kamalian niya. Hindi siya perfecto, pero lagi siyang umaamin na siya nagkakamali. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Ano sabi ng Psalms? You remember, Lord, that I am dust. Alam ng Lord yung weakness mo. Alam ng Lord yung kahinaan mo. Pero, dapat, inihingi ng tawad. At sa paghingi ng tawad, hindi ka pwedeng hindi magpatawad. Sabi ng Bible, kanina pa natin inuulit-ulit, magpatawad ka at ikay patatawarin. So that's the why of forgiveness. Why we should forgive. Now, let's go on to the second part of the message. How to forgive. Paano nga ba mas magiging madali, kuya? Kasi talagang mahirap eh. Kuya, sabi ko sa'yo, kung sasabihin ko lang sa'yo ginawa niya, talagang ikaw mismo ang gigigil. At minsan ng totoo, di ba? Pag sinishare sa'yo yung naging offense ng tao, parang nalilipat sa'yo yung galing. Grabe, ang kapal naman ng mukha niya din talaga, ano? Tapos na ganun-ganun siya, ano? Tapos hindi mo naman nakuha mo na yung ano. Hindi ba pwedeng medyo balansehin natin? Next time, ha? Hearing this message next time, matuto na tayo magbalanse, ha? Huwag natin ginagatungan si sister o si brother. No? Huwag na natin gatungan yung mga kapatiran natin na may problema sa magulang, may issue sa magulang, may issue sa kapatid, o sa pinsan, o sa kaanak, o sa co-office mate. Huwag na. Dapat laging balansyado. Kasi minsan, nadali-daling kumuha ng side eh. Kaibigan mo yun, talagang given na nandun ang side mo, pero wag mo nang masyadong gatungan pa at susulan pa para lalo siya manggigil. Kasi di ba sabi sa Bible kanina, dapat peacemaker tayo? Nagiging peacemaker ba tayo kapag ka, dapat, mabuti nga, binagsak mo yung ano, tama lang yun sa kanya, epal siya. Talaga, ginanong ko sa best. Mga ganun pa kayong dalawa, di ba? Baka nag-appear pa kayo. Kakahiya naman sa langit pag ganun ang usapan nyo, parang hindi naman kayo Christian yata. No? Kung meron naman napapasaya at kinikilig doon, abay ang impyerno ng diablo ang masaya doon. Ang mga alipores ng demonyo siguro masaya doon. Pero ang mga anghel ng kalangitan nalulungkot sa takbo ng inyong usapan. Ay talaga, bes. Pinakita ko, sinamping ako, bes. Nagdilim ang paningin niya, bes. No? Mabuti akong, may mga tao pang parang proud na proud pa, no? Naku, sinasabi mabuti akong kaibigan, pero iba akong kaaway, Brad. Iba akong kaaway. Ganun, lumalaki ni mata mo, galit na. Parang ang galing mo, di ba? Pero hindi. Hindi ka magaling pag ganun. No? Ano, gusto mong ipakita what you're capable of doing? Gusto mong ipakita na kaya mong itapon ng relasyon? Source ba ng pride yun? Dapat bang ipagmalaki yun? Ano sabi ng Bible? Forgive. Kasi ayaw ng Lord, tinatapon natin ng relasyon. Napakahiksi ng buhay para itapon ng mga relasyon. Kaya hindi ko maunawaan yung mga magulang na hindi mapatawad ng anak.
But of course, it's still by the grace of God kaya tayo nagpapatawad. Habag pa rin ng Diyos, kaya lagi kayo nating iyakan ng habag ng Diyos. Lagi nating iyakan ng presensya ng Diyos para maging mayaman at sumagana sa atin para makapagpatawad tayo. Dahil meron talaga mga magulang, nagpantay na ang paa ng anak tsaka lang napatawad. Talagang tinapon ng mga damit dahil nabuntis lang. Kahit mabuntis, after a month, may ibang mabubuntis din na kapitbahay, di ba? Ganon din naman talaga. Bata hindi nabantayan, nabuntis. Pero may mga anak, may mga magulang, di ba, pagka nabuntis yung anak, parang isinusumpa na. Isa kang bahid sa pamilya, banal. Ganon. Oh? Nakakahiya ka. Ganon. Meron nga mga, sa mayayang ginagawa rin yan, dahil may pangalan sila, kilala sa lipunan, sa nilalagay, sa mga kumbento, doon dinideliver yung anak. No? Tapos ipapaampon na lang, binibigyan na lang sa kung saan sa mga institusyon para itago ang pangalan. Bakit? Wala bang sugat na nakreate doon sa anak mo na hindi mo tinanggap at tinago mo sa loob ng 9 na buwan na nagsusuka, nahihilo, nahihirapan, walang nanay na yumayakap dahil tinatago mo sa kumbento? Palagay mo, matutuwa ang langit? Pag magulang na siya, palagay mo, hindi siya mahihirapang mag-handle ng anak niya. Paano kung yung apo mo, maganoon din, mabuntis din ang hindi, wala tama sa oras? Palagay mo, ilalab niya yun? Mag-expect ka na magpatawad siya doon sa anak? Hindi. Kasi hindi niya narasang patawarin mo. Yun ang sinasabi ng Bible kung bakit tayo tinuturuan magpatawad. Why? Kasi sumisira, nangwawasak ng relasyon. Amen ho? Magpatawad. Pwedeng maging mahirap pero lahat kaya sa Panginoon. We have our a waymaker God. Kayang gumawa ng Panginoon ng paraan. Kayang palambutin ng Diyos pero it should start with a desire. Dapat iiyak mo sa Lord. Pag nakita mo yung puso mo, may unforgiving heart, iiyak mo yun sa Lord. Lord, ayoko ng ganitong puso. Panginoon, tulungan niyo po ako. And there you will see, I'm speaking by experience. Bago ko nakilala ang Panginoon, galit na galit ako sa tiyahin ko. Pero yung galit ko, alam ko na i-share ko na sa inyo, napalitan ho yun ng habag dun sa tiyahin ko. Lord, dapat makilala din niya kayo. Hanggang sa nasa bed na ang tiyahin ko, pinat-accept ko siya sa Panginoon, pinapanalangin ko siya. Directly opposite dun sa nararamdaman ko sa kanya, bago ko nakilala si Kristo. Kaya alam ko yung sinasabi ko at alam kong alam nyo rin. Posible at kaya natin magpatawad kung gugustuhin natin. You just have to deal yourself. Deal your heart before the Lord. Cry out unto God pag talaga nagiging mabigat para sa iyo because you have to forgive. Because it is commanded. Now, sabi ko, how na tayo? How? Unang-una po na dapat kayo natin gawin, 3 lang ito, madaling matapos at matatandaan ninyo. Isolate the deed from the doer. Pakiulit po, isolate the deed from the doer. Ayan. Yun ang medyo challenge, pero posible. Ihiwalay niyo po yung ginawa ng taong nagkamali dun sa tao. Paghiwalayin niyo. Okay? Subukan mong ihiwalay. Hindi yung nilahat mo na. Sinumpa mo na siya. Pwede mong isumpa yung masamang ginawa niya, pero wag siyang isumpa mo. Pwede kong magalit sa maling ginawa niya, pero wag yung tao mismo ang kagalitan mo at hindi mo natanggapin at sarado mo na ang puso mo sa kanya. No. Isolate. Learn to isolate the deed from the doer. The act from the actor. Paghiwalayin po natin yon. Kasi alam niyo ba kung sino nagpakita ng example na ganyan? It was exemplified by God. Basahin natin yung Psalms 103 verse 12. Anong sabi? As far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. Kung gaano daw kalayo, sa edad kong ito hanggang ngayon, nalilito minsan sa isa, sa west, alin ng Tagalog ng isa, tang west, kanluran o silangan. West, kanluran. Kung gaano daw kalaro ang silangan doon sa kanluran, kasi nung sinulat ko ang aklat ng Psalms, wala pa namang high-tech na technology. Hindi, ala pa tayong mga spaces na, wala pa mga aircraft, wala pa mga umakyat na mga sa outer space, wala pang astronaut. Kaya walang way para masukat. Pero ang sinasabi lang dyan ng Bible, malayong malayo. Ganun ang ginagawa nila, hindi mo masusukat. Kasi nung araw ng panahon na sinulat yan, hindi pa nasusukat ang mga spaces ng lupa at ng kalangitan o yung lalim ng mga karagatan. Kasi sa ibang version, dagat ang sinasabi diyan. Ilalayo daw ng Lord, ibabaon daw ng Lord ng pagka lalim, yung pagkakamaling ginawa mo sa'yo. Ngayon, dapat gano'n natin ina-apply din sa iba. Tulungan tayo ng Diyos sa habag ng Diyos. Mailayo din natin yung maling ginawa ng kapatid mo sa'yo, ng pinsan mo, lalo kung ng magulang mo, o ng anak sa magulang o magulang sa anak, ng kaopisina, lalo kung kapatiran sa simbahan, which is the highest form of family, spiritual family, dapat matutunan nating i-isolate yung maling ginawa ni kuya, ni ate, sa kanya. In that way, mapapatawad natin siya. But hanggang hindi natin pinaglalayo yung dalawang bagay na yan, mahihirapan tayong patawarin siya. Amen po?
So sabi, ang liwanag ng Psalms, inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin. Kasing layo ng east to west. Sa ibang version, kasing lalim, binabaon sa kailalim ng karagatan. Kaya yung asawa natin na nagkasala sa atin, o kapatid, o magulang, o anak, kaya kaopisina, kapitbahay, kaibigan, kapwa, kapatiran, kahit Indiano pa yan, dapat ilayo natin yung maling ginawa niya. Sikat ang Indiano, baka kami nanonood dyan. So, sabi, nagdi-discriminate tayo dito. No? Ilayo natin. Ilayo. Amen? Ulitin nga po natin, isolate the deed from the doer. Yun ang example na binigay ng Lord. But sadly, hindi yun ang ginagawa ng mga Kristiyano. Ngayon, naunawaan ko na si Mahatma Gandhi. Alam niyo sabi minsan ni Mahatma Gandhi? Sabi niya, I believe the Christ. No? I believe Christ. But I don't believe these people who are believing in Christ. Parang somehow na-offend siguro siya doon sa attitude ng mga Christian. No? So, magandang pag-isipan itong pangungusap na ito ni Mahatma Gandhi. Sabi niya, naniniwala ko sa Kristo niyo, pero sa inyo, doon sa ating linggo pa sa Pilipinas, ay ewan. Parang ganun. Parang tisod si Mahatma Gandhi doon sa mga Kristiyano, professing Christian siguro. Okay? So, sadly, sabi ko nga, pinag-iisa. Si Lord pinaghihiwalay, hinihiwalay yung kasalanan mo sa'yo, pero tayo naman, kung gaano ka namumuhi doon sa maling ginawa niya, ganon ka rin muhi sa Kanya. Pinag-iisa natin, huwag nating pag-isahin. No? Alam niyo po, hindi ba sabi ng, sa atin, ng Matthew chapter 7 verse 1? Huwag niyo na i-plus ko yan. Matthew, alam niyo naman yan, do not condemn. And you do not judge that you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Alam niyo po, may puput into practice lang natin ito. Masusunod lang natin ito when we learn to separate yung tao dun sa ginawa niyang mali. Amen? Until then, no? Magiging possible na hindi mo siya i-condemn. Pero hanggang hindi mo pinaghihiwalay, pwede kang maging judgmental towards the person. Iko-condemn mo siya, i-judge mo siya, pero sabi ng Bible, do not judge, do not condemn, but forgive. Amen? Pero magagawa nga natin yon kapag natutunan nating ihiwalay to isolate the person from the wrong he has done. So we condemn the wrong that is done, but we do not condemn the person because the Bible is telling us, Matthew 7, do not judge or you too will be judged. Do not condemn or you too will be condemned. Matthew 7:1. So, kaya nga po, in case you need to use the word bad, don't use it on the person. Use it on the deed. Alam mo, kuya, what you did was bad. Hindi ko sinabi, kuya, you're bad. Kuya, what you did yesterday was bad. And I hated it. You don't hate the person. I hate you, kuya. You're bad. Sigurado ka? Wala na bang ginawang matino si kuya? Kasi pag sinabi mong you're bad, unang-una, you're addressing the person. You're addressing the people, the person, na sinasabi ng Bible, wonderfully and beautifully made. Men, women are wonderful, marvelous. At least in the eyes of God, from the perspective of God, they are perfect. They are loved. Binigay ng Diyos ang buhay niya para dyan, and then you will call bad? Si Pedro, ano sabi niya? Lord, sabi niya, Peter, you stand up and eat. Although iba ang konteksto, pero pwede natin ipasok sa ating pinag-uusapan. Tapos ano sabi ni Pedro? Lord, I cannot eat what we consider, for purposes of our discussion, bad. Kasi sa dietary laws nila, bad yung mga may kuko, may mga biyak na kuko, may mga buntot, may mga walang kaliskis, hindi na kinakain yun. Sabi niya, no, Lord. Sabi kasi ni Peter sa kanya, bumaba mula sa kanyang vision, hindi naman siya tulog eh. Pangit tayo na open vision yan eh. Bumaba at kung bakit naman lahat ng mga maruruming pagkain sa kanilang dietary laws, nandun, dun sa apat na corner ng kumot na yun, bumababa sa harapan niya. Tapos sabi niya, Peter, nakarinig siya ng boses, Peter, you stand up and eat. Tumuyo ka, bumangon ka, magpatay ka at kumain. Sabi niya, Lord, Lord. No. Ano sabi ni Lord sa kanya? Huwag mong sabihin masama yung bagay na pinabuti ko na at nilinis ko na. Alam natin kung ano meaning nun kasi darating na si Cornelius na dapat hindi sila nakikipagmabutihan dahil mga hentil yun. Ibang topic. Pero ang sinasabi ko lang, kung kay Lord nga considered good as ikaw binabad mo. So ibig sabihin, no one is just as no one is perfectly good, the same, no one is perfectly bad. No one can attain perfection either way. No? Negatively or positively. Sabi ko, ang perfection, di ba, pagdating pa natin si Lord, kahit yung pagiging bad, hindi ka rin maging perfectly bad. Meron at merong maganda sa Kanya. Kaya expressions like, wala ka na talagang ginawang matino! Ganun, mga ganun pangungusap, parang sinintensyahan mo ni tao na talagang bad na bad siya. No! Bad lang yung ginagawa niya kasi pagkakausap. Kaya nakakatuwa po, meron pa lang isang hindi ko lang na-confirm doon sa ating mga Africans. Alam niyo, dumadami na African dito sa villa natin.
Tatlo na ho yung Africano. Iba-iba. Isang South, isang East, tapos isang somehow in the middle yata. No? Yung nasa baba natin, South African din siya. Meron silang isang tribe, no? Specific tribe. Pagka sa susunod do, baka ma-share ko sa inyo pag na-research ko na. Specific tribe, no, sa Africa, na ang style nila, pag merong nagkamali dun sa tribo, ipapatawag. At pag pinatawag, lalagay siya dun sa gitna, at dun sa harap ng assembly, nasa gitna siya, tapos alam niyo gagawin nila? Lahat ng nandun sa assembly, isa-isa silang magsasabi ng magagandang bagay na ginawa ng taong nagkamali. So anong purpose? To restore the person, not to condemn. So anong mararamdaman ngayon ng tao? Grabe. Iiyak yun. No? Nabubuo. Kasi bakit? Nagpapatawad yung mga tao and they are trying to separate the deeds from the person himself or herself. Hinihiwalay. Yun, anong nakaka-interesting. Can you imagine kung meron tayong ganong klaseng ano? Can you imagine the impact kung ganon sa simbahan, no? Kaso hindi, alam mo ba, Brad, sabi ko sa iyo alam mo ba, ito pa, dadagdagan mo pa. Hindi ba pwedeng kontra na lang para medyo magbago. Hoy, pero in fairness gamitin mo in fairness, mahilig ka rin na mag-in fairness no? Pero actually, Brad, in fairness, si Kuya, alam mo ba na siya ay, hindi nga, oo. Hoy, natuwa naman ako malaman yan. O, di ang ganda, Hindi yung ganun na nga, pero eto pa, at alam mo ba, ano nga yan dumami ng dumami. Gayahin natin yung tribo sa Africa. No? Lahat ng magaganda lang ang sasabihin. Huwag naman yung parang, ang ganda-ganda, may sinasabi ng something negative yung brother, totoo naman, experience niya yun, tapos makakontra ka naman. Sinabi mo ng kontra diretso. Nasakta naman siya na parang kontrabida siya among the group. Huwag ganun. In a nice way, pero alam mo, ganyan si kuya, ganyan si ate, pero alam mo ba na siya ang ganito at ganun? Bigay mo yung mga magagandang bagay. Kasi no one is perfectly good. Just as no one is perfectly bad. Amen? Try to look at the lighter side. Try to look at the beautiful side of the person because there is. Surely there will be. Kung wala ka talaga, Brad, wala talaga, Kuya Joseph, hindi ko talaga makita. Kausapin mo yung nanay. Yung nanay for sure, di ba yung nanay kahit pogi-pogi talaga ng anak ko. No? Sa paningin ng nanay, okay na okay. Paningin ng tatay, okay na okay ang anak eh. No? Kausapin mo yung nanay. Just so may makita ka. Kasi kailangan mo makita because you have to accept the person, you have to love the person, you have to be compassionate to the person. Especially if it's member of the believers. Hindi natin ine-etcheperita kalabas. Ang sinasabi ko lang, kung yung nasa loob ka ng simbahan, hindi mo nga malab, hindi ka nga compassionate sa kanya, paano ka magiging compassionate sa labas? You start within. Pag naging mapagmahal ka na sa loob, mas madali at doable na maging mapagmahal sa mga tagalabas. Are you getting the point? But the main point here is to isolate the deed from the doer, the act from the actor. Kaya don't call people bad. Baguhin natin ang mga bokalaryo ha. Uy, bad ka ha. Kahit joke lang, wag din. No? Kasi minsan joke yan no? Uy, ikaw bad ka ha. Parang very light naman na sinabi, pero still bad is bad. So, there's no such thing as bad. Kasi created ni Lord yan. No? Kaya hindi natin dapat tinatawag na bad. Diba Psalms 139? Na-i-flash naman natin. Sabi dyan, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, Lord. I know that full well. Sino nagsasalita? Si Psalmist David. Perfect ba si David? Ang dami niyang kabalbalan, di ba? Pero sabi niya, ganun niya tinitingnan sa niya kasi ganun siya tinitingnan ng Diyos. Amen? Marami ding imperfection kay King David pero ganun niya nakita at ganun ang kanyang deklarasyon. Masama yung ginawa mo ha? No? Hindi dapat yung tatawagin mong masama yung tao. Yung ginawa lang. Isolate the deeds from the doer. So do not say you are wrong. No? What you did was wrong. That would be better. Tsaka hindi masakit sa tenga masyado. You're wrong! Tapos pointing finger ka pa. Ang laki pa ng mata mo, parang mata ko. Delikado. Talagang hindi kayo magkakasundo niyan. No, mahirap yon. So what you did was wrong. Mas gentle, mas loving, mas Jesusness yon. Okay? Naku naka, I don't like what you did last night. I hated that. So alam ng bata, hindi ako hate ni mami, hindi ako hate ni daddy. Hindi ako hate ni kuya, hindi ako hate ni pastor, hindi ako hate ng Bible study leader namin. Hindi ako hate ng aking group leader. Ano yung BS no? BS group leader, no? Hindi ako hate. Ayun, cell group leader namin. Hindi ako hate. Ang hate niya lang yung ginawa ko. Mare-restore siya. Okay? So, because attacking the deeds and not the doer, no? Alam niyo ba ang magiging epekto ng pag inatake mo yung doer rather than the deeds? Magsasara puso nun. No? Magiging defensive yun. Didepensa niya sarili niya. Di kayo na ang banal. Galing niyo pala ganun na. Kasi napahiya na siya. Inatake mo siya mismo. Ramdam na niya. Siyang siya talaga. Kayo na. O kayo na ang mga nasabi niya na. Minsan pa, pag nasabi mo na, hindi ka na makabalik. Gusto mo na
Bumalik, hindi ka na rin makabalik eh. Di ba? So nalalagay, nagiging komplikado ang buhay. Kaya nauunawaan nyo ngayon kung bakit gustong-gusto ng Lord. Gustong-gusto ng Lord magpatawad tayo, kaya nga 77 times 7. Walang katapos ang pagpapatawad dahil pag nasabi nasusukol yung tao eh. You are pressuring the tao the person para ilabas niya yung galit niya, yung pangil niya, para lalo siyang maging masama. Kaya don't attack the person. Attack. No? You can attack the deeds, but not the doer. You can attack the act, but not the actor. Yung maling ginawa ni kuya ang i-attack mo. Yung maling ginawa ng anak mo ang i-attack mo. Anak, I really hate what you did last night. Galit na galit ka, pero alam ng anak mo, hindi ako hate ni tatay. Ang hate niya yung ginawa ko. It's my deed. It's not me. That was hated by my father, by my brother, or by my sister. Amen? Kaya pag ganun, bukas pa rin ang puso. The moment na maramdaman ng tao, inaatake mo yung pagkatao niya, natural ang tao lalaban. Given na yan. Lalaban yan, di depensa. Bakit? Magpapaapi ba yun? Masyado na siya napapahiya eh. Lalaban na. Masisira ang organisasyon. Masisira ang corporate group. Masisira ang professional group. Masisira ang simbahan. Amen po? So, don't attack the person. Okay? Kasi walang tao na hindi ididepensa ang sarili. It's but natural to defend yourself. Pag nasusukol ka na, at feeling mo, pinagtutulong-tulungan ka na. Lalaban ka talaga. Naturalmente ng tao yon. So likewise, don't say you are fool. Lalo na to. No? You're fool. What you did, what foolish. Rather. Yun dapat. What you did, what foolish. Hoy, alam mo, napaka-foolish naman yung ginawa mo. Napaka-kahangalan naman yung ginawa mo, kuya. Huwag naman ganun. Hindi ganun. O, ate, napaka-ano naman ginawa. Yung ginawa, hindi siya mismo. Hindi yung ate, napaka-fool mo talaga. You're foolish. Hindi ganun. No? In fact, sabi ng Bible, ano sabi ng Bible, kuya? Matthew 5:22. But I tell you that anyone who is angry with his brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, ayan, alam niyo yung ulul pa yan eh, ulul, o you're a fool, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says you fool will be in danger to the fire of hell. So, mabigat na statement yan. Wag yung call somebody fool. No, don't call somebody fool. Kahit gaano ka kagalit. Kaya nga pag galit na galit, maganda wag lang sasalita. Para talagang hindi mo siya ma-address as fool. Kasi hindi dapat sinasabi yun sa kapwa. Walang taong galit na maganda ang lumana sa bibig. Kahit ilonggo ka pa. Kala mo natutuwa ako sa'yo, talagang papatayin kita. Ganon. Malambing yung pagkakasabi, pero talagang papatayin ka nun. Ikaw lang magaling dito, ano? Kala mo, ikaw lang magaling dito? Mula nang matika dito, nagmamalaki ka, no? Ano, gusto mo saksakin kita? Ganon. Malambing kung sa malambing. Pero yung intention na saksakin ka, sasaksakin ka talaga. Kasi ginalit mo si brother, no? Ganon. No? Wala kasing perfectong tao. Kahit si perfecto yasay po, sabi niya sa kanyang buhay. Taga-sect yun dati, di ba? So yung mga kapatid, ihiwalay po natin. No? Never say, I hate you, lalo na sa mga anak nyo. Ako, alam nyo, hindi ko sa totoo lang, minsan madaling, itong mga bagay na ito, tinuturo ko lang ho, pero hindi I perfectly put it into practice all these things, ha? No? Kasi there was one time, matagal naman na, napagsisihan ko na rin. Sa sobrang galit ko dun sa panganay ko, talagang gigil ako. Parang gusto ko lang, kaya talagang alam niyo, pag galit, dapat talaga huwag ka muna magsalita. Ngayon natuto na ako. Ang ginagawa ko yan, iba na style ko. Nag-walk out talaga ako. No? Bumababa muna ako, punta ako, buti may bababaan. Paano kung wala kang bababaan, ate? Kwarto lang talaga eh. Wala talaga eh. No? Paano kung sa CR, punta ka sa, wala nating CR, kuya, gagawin mo yung kurtina. Ganun may kurtina, punta ka, magbilang ka doon ng 10. 1. Yung parang sinasabi ko sa inyo, di ba, si Julius Caesar, no, the greatest warrior ever. Ano sabi niya, kapag nabalitaan niya, pumalpak yung mga man niya sa field. Ang sasabihin niya, nagre-recite daw siya ng alphabet. That's his experience. Kasi yung anger, saglit na saglit lang yun. Nagbabago yung metabolismo, nagbabago yung blood chemistry. No? Nagbubuhos, nag-squirt ng maraming mga adrenaline level, tumataas. No? Tumataas din yung cortisol level mo, kaya nabubuhat nga ang rep, di ba? Pag may sunog, nabubuhat yung rep. Tapos akit mo na tatay, hindi niya kaya ni tatay. Ni galawin yung rep, hindi makaya. Bakit? Kasi because of the adrenaline na napuno dun sa dugo. Pero alam niyo ba, saglit lang yun. But before you know it, nasaktan mo na yung kapatid mo. Nasaktan mo na yung anak mo. Going back sa example ko, nasabi ko minsan talaga sa anak ko, I hate you! Ganun. Pero alam niyo, pagkasabi ko, naiyak na naman ako eh. Ako rin yung nagsisi. Ako rin yung umiyak. Kasi talagang, alam ko na hindi ko dapat sabihin. The conviction was there. Ang sinasabi natin, pag galit, never open your mouth. Walang lalabas na maganda. You pray. Kung ayaw mag-pray, hindi recite the alphabet katulad ni Julius Caesar.
Kaya pagdating ng mga tauhan ni Julius Caesar, nakakausap niya, what happened? What went wrong? Bakit kayo pumulpak? Ba't kayo namatayan, nabawasan, nalagasan? Kasi nag-alphabet siya. Okay, bumilang ka kahit 1 to 10 lang. Sabi na iba, 1 to 10 lang, enough na. Kasi nga ganun kabilis yun eh. Yung anger outburst, ganun kabilis. Ako dating trabaho sa PE at Pinolohiya, ang mga bilanggo natin dyan, karamihan dyan, mga talaga, nadala lang sa galit. Nagdilim, yung sinasabi ng matatanda na nagdilim ang paningin. No? Kahit sa pamamahalo ng anak, dapat may kontrata yan. Dapat alam ng anak mo kung bakit mo siya pinalo o bakit mo siya papaluin. No? Hindi yung bigla na nagdilim yung anak mo, ang paningin niya, nakakita siya ng star. Yung pala hindi niya alam, mali yung ginawa niya. Wala naman kayong nilatag na rules eh. No? Dapat nga raw ang pamamalo, sabi ni Pastor dala niya, komedyante Pastor. Sabi niya, dapat nga ang pamamalo, ano lang yun, parang ceremony lang, hindi naman talaga yung talagang bukos todo mong talagang iyahampas Kuya Uncle. Lalabas mo talaga yung sintron, iikot mo pang ganun. No? Na pagkatapos yung magpalo ang mag-ama o mag-ina, orthopedic na ang bagsak, nasa hamad na yung anak mo, nire-repair na, hindi ganun. No? Kaya dapat, hindi na mamalo pag galit ang tatay, pag galit ang nanay. Huwag mamalo pag galit. Kasi talagang kung saan-saan mapupunta yung anatomy, kinukonsider yan. Dapat ito, gluteus maximus, ito yung malaman-laman, dito lang talaga. No? Pero other than dito, huwag ka na papalo sa iba dahil talagang pwedeng tumagos nun sa buto. Pwedeng yung buto ang mabali. No? Pwedeng magka-fracture yung anak mo o mauntog yung ulo. Kasi pag galit ka na, wala nang direksyon. Hindi mo na iniisip yung human anatomy, tamaan siya kung saan tamaan. Mabuti nga sa kanya pero mayabang ka pa rin. Buti nga sa iyan. Ganon. Pero pag talikod mo, alam mo, you did something wrong. You did something foolish doon sa anak mo. No? So bakit mo hahayaan ganun kung pwede namang tumalikod ka muna? Manalangin ka. Mga anak ko ngayon, alam nila pag si tatay lumayo, biglang nangusina o biglang pumunta kung saan, alam nila na may mali silang ginawa at ayokong umprantayin sila right at that very moment. Walang kaibahan yun sa mga nanay na galit na galit. Naku, alas 3 na, wala pa yung anak. Alas 4 na, wala pa rin talaga. Ang gagawin, pupunta rin sa salas daw, tapos magla-lights up. Pag bumukas yung pinto, dahan-dahan pa naman syempre, di ba? Mga naranasan niyo ba, dahan-dahan ka papasok kasi alam mo, may curfew eh, lagpas-lagpas ka na eh. Gaganon-ganon ka pa, sasara mo ng dahan, pag sara mo, tatalikod niya dahan-dahan na ganon. Biglang bukas ng ilaw, ba't ngayon ka lang? Ganon. Hindi ba pwedeng patulugin mo muna yung anak mo? Hindi ba alas 4 na, di puyat, di wala pang tulog. Pinrobok mo lang siya para bastusin ka bilang ina. Hindi dahil bastos siya, napurobok lang siya. Kasi kung pinakain mo muna, okay, sige, abangan natin dahil gusto mong malaman na talaga nakarating na siya. O nak, ba't ginabi ka na? O kumain ka na ba? Ganun muna, tapos pipigil-pigilin mo ng konti. O nakakain. Natulog, nahimasmasan, matino na ngayon yung kanyang mekanismo. Yung kanyang mental facility, clear na yon. Pagod na pagod. Tapos baka nakainom pa, ay talagang lalaban. Hindi dahil gustong lumaban, kundi dahil pinrobok mo. You mishandled the situation. Nagpadala ka sa galit. Yan ba ang uwi ng matinong babae? Ganun. Yan ba tinuturo ko sa inyo? Mga ganon. Ang galing ko mag-acting, di ba? Hindi acting, ganyan talaga ako minsan, kaya ganun lang nangyayari. No, I'm speaking by experience. Ngayon, at least na-handle ko na. Natuto na po ako sa bagay na ito. Isang pinaka-effective talagang gawin is to really pray. Paano mo gagawin yun? Huwag kang mag-pray na nakaharap ko sa anak mo. Talaga minsan, makikita, gusto mo karisin yun eh. Talikuran, huwag mo muna siyang tingnan, tsaka ka mag-pray. Para si Lord, ang glory ni Lord ang makita mo. Pagbalik mo, kalmado ka na. Nak, ang hina ha. Ayoko yung nak. Ganun na kami mag-uusap. Okay, sa sasakyan na. Nak, hindi tama yung ginawa mo, nak ha. Alam mo ba, anak? Ganon. Okay? Kasi hindi natin pwedeng magpadalos-dalos at magpadala sa ating nararamdaman. Nasa number 2 na ba tayo? Nababala po ako. Ano number 1? Ayun. Ano po? Number 1, di ba? Oh, number 1. Ayun. So don't call the person fool. So ito, Romans 12:9. Sabi niya, hate everything that is evil. Kuya, Romans 12:9, hate everything. Anong pinaiiwasan? Everything that is evil is not the person. Ayan o. Love must be sincere. Hate what is evil. No? Hindi yung tao. Hate the person that is bad. Hate the person that is evil because there's no such thing as bad and evil. Yun lang yung tinanim sa napapanood mo lagi, kaya akala mo there's really a bad person and a evil person. No. May ginagawa silang mali, pero out of that person na gumagawa ng mali, may ginagawa ding maganda yan. At doon ka titingin. Lalo pag pamilya mo, anak mo, kapatiran mo. Doon tayo tumingin. At pag ganon, madaling magpatawad. Okay? Amen po. Pangalawa, para tayo matapos na, dahil alam ko yun ang gusto nyo, matapos na. Remember that nobody is perfect. Point number 2. Remember that nobody is perfect. No? Sabi ko dito, just as nobody, nabanggit ko na kina, is perfectly good, no one can be perfectly bad. Overly said na yan. No one can achieve perfection either positively or negatively. Kaya tandaan niyo po, at any given time, magkakamali ka rin.
At magkakamali ulit yung tao. Alam nyo, kaya parang minsan depressed ka, bigong-bigo ka. Kasi sobrang mong inaasahan yung ang taas ng expectation mo sa anak mo, ang taas ng expectation mo sa asawa mo babae, asawa mo lalaki, ang taas ng expectation mo sa lahat. Hindi pa pwedeng isama mo sa expectation mo na sooner or later magbabago to. Kasi hindi man siya magbago, pwedeng nagbago yung circumstance niya, babaguhin din siya nun. Because nothing is permanent in this world. Amen? Magbabago talaga. Eh kung yun ay tinanggap mo na-resolve mo na sa sarili mo, pwedeng magbago. Hindi ka mapaprostrate, but rather, uunawain mo siya. Amen? So tandaan natin, remember that nobody is perfect. Kaya dapat, tayong mga anak ni Lord, wala sa atin yung mga statement like, wala ka nang, nabanggit ko kayo na, wala ka nang ginawang matino. Ganun. Masyado natin generalize. No? Alam niyo, pag ang idea natin ay ganyan, nobody is perfect, ano tayo? Gustong-gusto mo si brother, blessed na blessed sa kanya, pero man time, nakita mong kamalian, hindi ka basta-basta madidepress, malulungkot, o matitisod. Kasi, nobody's perfect, sasabihin mo. So, mapapatawad mo siya. Di ba ang ganda? Matutulungan mo siya ngayon para i-restore siya. Eh kung wala kang ganung concept, hindi mo siya re-restore. Ite-text mo, Pastor, nakita ko po talaga siya. Talaga, Pastor, ay sabi ko sa iyo, Pastor, meron ako. Susunod, Pastor, picturean ko talaga, Pastor. Send ko talaga sa iyo, Pastor. Ano ba gusto mo? Ma-restore si brother o si sister o ano? Bumalik siya sa Lord o talagang mawala siya sa Lord? So, hindi ganun. Kasi kahit ayaw mawala ni brother sa Lord, baka mawala siya kapag hindi natin nataha-handle ng tama. So, sabi niya, Matthew chapter 12, verse 36, we're about to end. I promise you on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. No? Kaya, ingat po. Pag na tayo magsalita, kapag wala namang lalabas na, hindi naman maganda yung lalabas sa ating bibig. And lastly po, for point number 2, no? Remember that nobody is perfect. Si Nehemiah, nag-pray siya kay Lord. Si Nehemiah ito, Nehemiah chapter 13, verse 14. Ito, nung panahon na, parang pinaalala ni Nehemiah kay Lord, na yung mga bagay na ginawa niya, how he labored para sa temple building, lahat ng mga naging, hindi sa sinisingil niya ang Diyos, pero nakikita natin sa example ni Nehemiah, Kuya, Nehemiah 13:14, na pwede naman palang gawin yun sa Lord. No, parang bargaining chip mo ba sa Lord? No? At okay naman kay Lord. Tinatanggap naman ng Lord yun. Eh kung si Lord nga no? Eh tayo pa kaya. So kaya nga sabi natin laging humanap ng maganda dun sa tao kasi anyway, nobody is perfect. Try to look at the beautiful character traits na meron siya kasi meron at meron. Kung wala, edi sooner or later, saan ba makikita mo? Ay, tama nga, maganda. Ang ganda pala ng ulo niya, medyo mataas. O, di physical, maganda pa rin. Positive pa rin yun. Basta merong maganda, hindi pwedeng walang maging maganda sa kanya. No, kaya mahalaga po, pag tinitingnan natin ang ating kapwa, meron tayong, we practice averaging. Alam niyo yun? Ina-average mo yung mga bagay na negative at positive. At makikita mo, nagbabat in, parang mas marami pa rin naman yung positibong ginagawa ng tao. And last po, point number 3, understand where the person is coming from. Yan. Okay? Unawain natin, baka may pinagdaanan lang. And to this, I will close isang kwento. Meron kami isang nanay-nanayan sa church. Kahit banggitin ko pangalan, hindi naman kilala, babanggitin ko na. Pero baka nanonood yung isang, alam mo, may pakpakang balita, hindi ko na babanggitin. Basta may nanay-nanayan kami doon, naka-Facebook pala ito live May nanay-nanayan kami doon na naka-base siya ng Dubai. Minsan pumupunta siya dito sa Qatar kasi may anak na siya sa Qatar. Itong dalawang anak ko na itong mga anak ko na to, sorry, pero ganun talaga, ba't ganun sila? Ganun mata talaga lahat ng bata, masyadong observant, tahimik lang, pero pag uwi ng bahay, ang daming bit-bit na mga obserbasyon at kwento. Pastor, ay tatay, bakit ganito? Ang dami niya napapansin, pareho sila, tapos magtatawanan pa sila. Yun nga, itong nanay namin na to, sabi nila, why nanay is so nonchalant? Nonchalant pa, muntik pa ako mag-google kung nonchalant Sabi, tatay, nag-uusap nila, so nonchalant daw. Tapos sabi ko, alam ko yung ibig nila sabihin. Kasi ako mismo, napansin ko rin, ganun nga si nanay. Pero alam niyo, sinabi ko sa anak ko, kasi kilala ko si nanay, at nakaka-fellowship pa rin, nakaka-banding. Ito kasing nanay na tinutukoy ko po sa inyo, na pinag-uusapan ng mga anak ko, battered wife. Okay? So, may maraming yugto ng kanyang buhay na talagang umiiyak lang siya sa sulok ng bahay, at ang pakiusap niya, kasi asawa niya, pag nakainom na, sorry for the word, demonyo na. Ganun naman talaga minsan pag nasa impluensya na ng alak. So talagang, ang iyak niya lagi, saktan mo na ako, wag lang mga anak ko. But still, dahil nga wala na sa katinoan yung tatay pag nalalasing, minsan yung pangalan na, nakalbo niya na yung anak niya, talagang kung ano mahawakan, hinahambalos talaga dun sa anak. Hanggang lasing lang naman. No? So, si nanay, to cut it short,
hindi niya tinuruang mag-rebuild yung mga anak niya sa tatay. So ngayon, ang sinasabi ko lang, huwag na natin elaborate, pero ang idea is ito. Sabi ko, nak, alam niyo kung bakit ganun si nanay? Ito ang pinagdaanan niya. So kasi nga pinag-uusapan natin, no, you should know or understand the person, where the person is coming from. Dahil ganun, at bago lang naman siya sa Lord, ganun ang pinagdaanan niya. Kasi itong nanay na ito, kasi usually pag ang nanay niyakap mo, si nanay pag niyakap ko ng isang beses, hawak na, 2 beses akong yayakapin eh. Very responsible, may ganun. Very, kiss mo, magbe-bless ka, tapos parang ramdam na ramdam mo, very genuine yung giliw. Pero siya parang halos parang di mo na kung napilit. Kahit sa kamay nga pag kinamay mo, parang ayaw bang iabot yung kamay? Gusto bang magpamano talaga o ayaw? Ganon. Napansin ng mga bata. Sabi niya, ba't ganon? Parang nonchalant siya tatay. Sinabi ko yun ng experience. Alam mo si nanay, ganto yan, dati ganyan yan. At may bearing yun sa kung paano siya, parang ano siya sa tao. Alam niyo yun? Pag ganon kasi, aloof ka, defensive ka, kasi feeling mo lahat ng tao, pinag-uusapan ka, galit ka, baka kalaban to, ganon. Yun ang problema sa mga taong na-torture at naaapi. No, na hindi na-handle ng maayos, hindi naturuan. Kaya nga may therapist eh. Di ba? Kaya nga tinetherapy ang tao. So sabi ko, anak, ganun. O di naunawaan nila. So again, ba't ko sinabi to? Kasi yun ang ating third point. We should understand where the person is coming. Okay? Amen po? Ayan. So, ganun lang po mga kapatid. Simplihan natin. So, ang hamon sa atin mga kapatid, paano natin hindi mapapatawad ang mga nagkakamali sa atin? No? Kung ang hamon mismo sa atin ng Diyos, ni Jesus, sabi ni Jesus sa atin, is to love our enemy. How can we not forgive? If in fact, we are even commanded to love our enemy. Di ba sabi, love your enemy? Di ba parang hirap? Pero yun ang inuutos sa atin ni Jesus. I tell you, sabi niya, you have to love your enemy. Because the best way to win an enemy, no, is to turn your enemy into friend. Gusto mong payapang buhay? Kasi alam niyo, pag meron kang di pinatawad at ginalit mo pa, inaway mo pa, hindi mo alam kung bigla ka na masaksak sa kanto. Alam niyo nga, bigla na nasasaksak sa kanto, biglang binabaril, biglang napupukpok, may kaaway yun, hindi nakipagkasundo. Pero isipin mo kung pinapatawad mo, mapagpatawad ka, zero, pwede pa rin mangyari, pero isolated cases na lang yun. Hindi yung tipong hinahunting ka lagi. Mahirap po yung may kaaway. Kaya alam niyo, yung pagtuturo ni Lord sa atin that we should forgive 77 times 7 or 70 times 7, sabi ng version, ng King James Version, para yun sa ikabubuti natin. Para yun sa kapayapaan ng buhay natin. Dahil we are called to peace or for peace or at peace. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Maraming salamat. Nawa po ay maging mapagpatawad tayo kung paanong walang patakaran tayong laging pinapatawad at tinatanggap ng ating Panginoon. Let's pray briefly. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa bagay na aming narinig. Maraming salamat sa iyong mga turo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat nais nyo na kami mapagpatawad kung paanong kami ay palagian ninyo at hindi kayo mapapagod na patawarin, Panginoon, kami. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong habag, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong grasya, Panginoon, biyayaan nyo kami, Panginoon, ng kakayahan sa isip, sa puso, Panginoon, na magpatawad at hindi namin kapaguran ng pagpapatawad. Na tumanggap, magmahal, maging compassionate kami, Panginoon Diyos, maging sa mga tao na nagkakamali at gumagawa ng pagkakamali sa amin. Maraming salamat po sapagkat yun kayo sa amin. Lagi nyo kaming minamahal, lagi nyo kaming tinatanggap, Panginoon. Walang patakaran, hindi natatapos ang iyong pag-ibig. Nawa, O Diyos, sa iyong biyaya at habag, hindi rin kami mapagod at hindi matapos ang aming pagtanggap at pagpapatawad sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa aming mga kilala, and to everyone who is part of our circles, Father. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapala ngayong umaga. Maraming salamat sa iyong turo. Maraming salamat sa iyong pagpapalaya. Palayaan niyo kami, Panginoon. Siya, Panginoon, na meron man, kung meron man sa amin ngayong umaga, O Diyos, na nahihirapan, Panginoon, na patawarin, Panginoon, the wrong that have that was committed, Panginoon, in the past, Panginoon, ito man ay likha ng kanyang kaibigan, Panginoon, ito man ilikha ng kanyang kamag-anak o likha ng kanyang auntie o tiyahin o tito, Panginoon, sa nakaraan o maging magulang kaya, Panginoon, o mga kapatid. O Diyos, sa mayaman yung habag, tumatawag kami sa iyo ngayon. Kahabagan niyo po siya na may ganung sitwasyon, Panginoon, at maramdaman niya, Panginoon, ang iyong pag-ibig at iyong pagpapatawad, sagay makapagpatawad siya, Panginoon, ng katulad ng pagpapatawad niyo sa Kanya. Maraming salamat puminsan pa sa oras na ito. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa simbahang ito. Patuloy niyo pong pagpalain, igawad ang iyong basbas sa kanila, at patuloy sila maging pagpapala sa marami, Panginoon Diyos. Gawin niyo po, Panginoon, make every believers of the Lord of Lord Ministry, Lord, a live bullet for you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. Make them a blessing. Each and every one of them a blessing, Panginoon. Just as you are blessing them.
unconditionally. We thank you, Father. We honor you. We thank you. This is our prayer to you, Father God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon.